Kapag usapang boxing at nababanggit ang ating mga mandirigmang Pinoy, ay unang pumapasok agad sa utak ng mga tao, lalo na ang mga banyaga o ibang lahi, ay iniisip agad ng mga ito na ang mga Pinoy boxer ay mga pang lower class sa fighter lamang, na ang ibig sabihin ay sa mababang timbang lamang maaring lumaban ang ating mga kababayang mandirigmang halimaw na Pinoy. Subalit laking gulat ng mga ito nang patunayan ni Manny Pacquiao na hindi lamang sa lower division maaari magtagumpay o maging isang ganap na world champion ang lahi ng mga maharlikang Pinoy, kung saan pa nga ay nakamit ni pambansang kamao Manny Pacquiao ang isang titulong mahirap ng burahin pa sa kasaysayan ng mundo ng professional boxing, na kahit ang pinakamahusay na boksingero sa Amerika ay hindi na ito magagawa pa. Tulad na lamang po ng isang pagiging 8 division world champion, 8 major world title ang pinagarian ni Boss Manny Pacquiao sa magkakaibang division. At ang matindi pa nga dito mga idol ay hinirang pa noong taong 2019 bilang oldest welterweight champion sa kasaysayan ng boxing ng talon ni Boss Manny Pacquiao, ang undefeated, kasalukuyang WBA world champion, mas di hamak na bata ng isang dekada, nasa prime na boksingero, ang hambog na si K. Twentime Dorman. Subalit sa kabila nga po ng mga achievement at mga matagumpay na kampinato na nakamta ng ating mga mandirigmang boksingerong Pinoy, ay tila ba mababang uri pa rin ang tingin ng ibang lahing ito sa ating mga kababayang boksingerong Pinoy. At madalas pa nga ang ating mga kababayang Pinoy ang siyang ginagawa ng mga ito upang gawing patabang bulate at pag-tune up fights daw di umano sa mga upcoming prospect at rising star sa bansang Amerika. Subalit ang inakala nilang walang kwenta at mahinang nilalang at pataba lamang sa kartada ay isa palang halimaw pagdating sa pakikipagsuntukan sa ibabaw ng parisukat na lona. And he's going to be saved by the bell, it seems like. And the referee is calling it off, ladies and... Ang boksingero nga pong ito mga idol na gumagawa ng ingay ngayon sa mundo ng professional boxing sa bansang Amerika ay wala nga pong iba kundi ang tinaguriang the solid piece ng Philippine boxing, dahil di umano sa malakamao daw nitong napakatigas na talaga namang kaya magpatumba ng isang dosenang kalabaw. At bagamat isinilang sa Amerika ang batang ito mga idol, ay nananalaytay pa rin sa mga ugat nito ang isang dugong maharlikang Pinoy. Kaya naman hindi umubra sa batang Pinoy na ito ang pambubuli sa kanya noon ng mga batang Amerikano, dahil bata pa lamang itong ating bidang halimaw ay sanay na ito makipagbugbugan sa mga sanggano at siga sa kalye. At dahil nga po sa abilidad ng batang ito mga idol, ay naisipan na lamang ng mga magulang nito na isali ito sa mixed martial arts at kickboxing, kung saan sa unang taon pa lamang nito sa nasabing sports ay sandamakmak na kampinato kagad ang hinakot nito. At ang matindi pa nga dito mga idol, sa sobrang lakas ng batang Pinoy na ito ay muting niya pang mapatay into kanyang nakalaban. Subalit sa kabila nga po ng taglay na lakas at abilidad ng batang Pinoy na ito, ay mantakin yung may isang boksingero na talaga namang niyurakan at winalang kwenta lamang ang taglay na bertod ng Pinoy. Ito nga po ay walang iba kundi ang tinaguriang Blade ng Mexico, dahil sa malaespada daw nitong dila at kamao nga di umano ay kaya daw nitong humiwa ng tubig at kaya magpatulog ng isang dosenang lamok. Hindi naging maganda ang bungad ng taong ito nang malaman nitong isang Pinoy lamang daw ang kanya makakalaban sa ibabaw ng parisukat na lona mga idol, sapagkat hindi naman daw malalakas ang lahin ng mga Pinoy. At bakit ang batang Pinoy daw na ito ang kanya makakalaban, gayong marami naman daw dekalibreng boksingero ang pwede niya makalaban sa bansang Amerika? Isa daw itong malaking insulto sa kanyang lahi kung lalaban lamang siya sa isang walang kwentang Pinoy, dahil wala pa naman daw napapatunayan ng batang Pinoy na ito sa kanyang boxing career. At wala daw itong pakialam kahit nakasparing pa ng batang Pinoy itong si Errol Spence Jr. at Terence Bud Crawford, dahil sparring lang naman daw iyon at hindi naman daw iyon totoong laban. Mas mainam daw na mag-focus na lamang daw ang ating kababayan sa mixed martial arts at kickboxing. Total mahilig naman daw mangyapos at magpaikot-ikot sa loob ng ring itong ating kababayan, at ayaw daw nito ng mga ganitong kalaban. Mas gusto daw nito ng bakbakan kung bakbakan at walang atrasan sa laban.
at handa daw ito makipagpatayan kung kinakailangan. Subalit sa kabila nga po ng pang-aalipusta ng hinayupak na Meksikanong ito sa ating kababayang Pinoy, ay ginantihan lamang po ito ni Kabayan ng isang masaya at maaliwas sa pagngiti sa kanyang labi at wala itong bahid ng anumang kaplastikan sa kanyang maamong pagbumuka na nagsasabing ang mga kamao na lamang niya ang magsasalita para sa kanya. At dito naman ng batang Pinoy na ito ang isang ugali ni pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao. Nasa kabila ng pang-aalipusta sa kanya ng kanyang mga kalaban ay nanatili itong kalmado at itinutuon ng isipan sa pag-iensayo at pagpapalakas ng kanyang kapangyarihan. Ika-15 ng Desyembre taong 2023, tuluyan na naika sa ambak-bakas sa pagitan ng tinuguriang Blade ng Mexico at Solid Fist ng Philippine Boxing. Ang kanilang sagupan ay naganap sa Finish Line Sports Grill, Pomona, California, USA. May kartada ang Meksikano na 25 panalo. Ang 15 dito ay tinapos ng Meksikano sa pamamagitan ng knockout at walang bahid ng anumang pagkatalo. Habang ang Pinoy naman ay tanga ng kartadang 12 panalo. 10 dito ay hindi na pinabot pa ng batang Pinoy sa desisyon at may 2 talo lamang. Unang round, grabe ang sagupan ng 2 bakulo na ito mga idol. Talaga naman naglalagutukan ng mga kamao. Well, ganito talaga kapag nasa mabigat at timbang ang naglalaban ng mga boksingero. Lalo na toe-to-toe ang tema ng laban. At ito naman ang magandang panoorin, di ba mga idol? Hindi yung takbo ng takbo. Anyway, maganda ang atake ng Meksikano mga idol Pine-pressure niyang maigi si Kabayan. Subalit hindi naman nagpapadaig ang bating bidang halimaw mga idol. At dito pa lang sa round 1, matitikman ng Meksikano kung gaano nga ba kabigat ang kamao ng Pinoy, kung saan matatamaan ng solid na kaliwa sa panga itong Meksikano na siya namang dahilan ng pagbagsak nito. Yeah. Rodriguez has got to be careful with that left hook. J-Mac already warned him a couple times. Good straight to the body. J-Mac looking comfortable in there, having fun. Oh, good counter. That left. J-Mac. And this might be it, ladies and gentlemen. Rodriguez able to make it to his feet, a little shaky, trying to buy some time. And let's see if J-Mac can finish him off. Rodriguez does not look good to me, Chris. Yeah, J-Mac very, very calm and collected, man. That left hook. Very sneaky left hook. Lots of power behind it. Rodriguez has to be careful with that sneaky hook coming in. Switching to southpaw now, J-Mac. Oh, good left right there again. Heavy punches by J-Mac. Oh, good 1-2 there by J-Mac. And his hands down, he's very comfortable there, Gio. Eats a jab there, coming in. Like you mentioned, Gio, both these men are undefeated, 1-0. And Rodriguez has 40 seconds to make it out of this round. 40 seconds. It looks like he recovered well, Gio, but you just feel like J-Mac is going to land again something else. And there it is. And he stays up. Good shot there by J-Mac. He's going to try to finish him off. 45 seconds left in this fight. In this round. Excuse me. J-Mac just having fun in there. It might be in this fight. You never know. Hey. There goes that left hook once again. That shakes up Rodriguez. He has no answer for that left hook at the moment. Round 2 mga idol. Gigil na gigil ang Meksikano at anime gusto ng dulugin ng Pinoy sa laban. Pero mukhang natauhan ng Meksikano at kalaunan ay huminahon din ito at nagpajab-jab na lamang. Marahil ay naisip ng Meksikano na baka mawantay na naman siya ng Pinoy sa panga. At dito naman simulang umatake ang batang Pinoy kung saan magagandang kombinasyon ang ipinukol nito sa kalaban. At bagamat makikita may pagkakataon na sanang tapusin ng Pinoy ang laban sa round 1 pa lang, ay mas ninais nitong huminahon at muling humanap ng tiyempo upang muling babagsakin ang kalaban. A half Mexican flag, half USA. Not in a popular stance. So yeah, Oscar's the one that popularized it. I'm just saying, if you're wearing those trunks, better bring it. Yeah. So far, J-Max having fun in there, in control of this fight. Lands that straight right.
gotta say though, Gio, it doesn't matter what shorts you're wearing. It's very hard when you have a dragon in front of you. Oh, good shot inside by J-Mac. Great combination. Oh, good. Started with a jab to the body, ended with a straight upstairs. So far, Edward Rodriguez has no answers. That left hook once again. Oh, good hook upstairs once again. Jacob now fighting out of the southpaw position. Continues to smile at his opponent. Reaching in there, missing. Good check left hook. It almost feels like Rodriguez is overreaching a little bit, and that's where J-Mac is able to sneak in those powerful counters. You see him missing that one. That 1-2 misses for Rodriguez. Oh, good counter there by J-Mac. I'm gonna ask you, since we're talking about trunks, what do J-Mac remind you of? Hello, Mike Tyson. There. Iron Mike. Yep. Oh, good shots there. Good shot upstairs there. Like we said, Edward Rodriguez slowing down, getting broken down little by Jacob. Michael Loloy. Oh, good shot there by Rodriguez. Oh, and he gets countered and dropped. And he's going to be saved by the bell, it seems like. And the referee is calling it off, ladies and gentlemen. Welterweight Division. Ito na marahil ang maituturing na may pinakamalaking kitaan sa division ng professional boxing. Kaya naman, ang ating 8 Division World Champion at pambansang kamao Manny Pacquiao ay mas piniling dito makipagbuntalan sa timbang na ito, na bagamat ang natural na timbang ni Pacman ay nasa mababang division lamang, at ito nga ay ang lightweight division. Sa ngayon kasi mga idol, ay tanging si Mac Magnifico Magsayo lamang ang Pinoy World Champion na lumalaban sa may mataas na division, at ito nga ay ang featherweight division. Nasa kasamaang palad ay bigo namang madepensa ni Magsayo sa unang pagkakataon sa kamay ng Mexican boxer na si Ray Vargas. Kaya naman mga idol, sa bidyong ito ay itatampok natin ang isang Pinoy na gumagawa ng pangalan sa 147 pounds welterweight division. Ito nga yung tubong Bago City Negros Occidental at may alias na El Guapito na si Jopper Montano. Sa kartada nitong 13 panalo at 12 dito ay hindi na umabot pa sa desisyon at meron lamang 5 talo, ay masasabing malaki ang potensyal ng ating kababayan na ito na maging isang world champion balang araw. At nito lamang taong kasulukuyan ay 2 beses itong lumaban sa bansang Dubai, kung saan ay puro knockout ang inabot ng 2 boksingerong binangga ng ating Pinoy. Tara mga idol at panoorin naman natin ang naging laban ng ating kababayan na si Jopper Montano kontra sa Indian boxer na si Kulbir Daka nito lamang November 12, 2022. Tingnan yung kanin yung Jok, bakula!